Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay pinagtulungang atakehin ng double mantises ang python, kung saan maging si Elder Gu ay tinangka rin na ito ay kalabanan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kung saan ay nagyelo ang paligid ng katawan ng ahas, subalit sa di inaasahan ay unti-unti rin namang nakagawa ng paraan ang malaking ahas para makawala mula sa yelong nakabalot sa katawan niya, at nang tuluyan na nga nitong mabasak ang yelo, kasunod namang nangyari ay agad rin na napatilapon ang double mantises. At pagkatapos nga ay hamyuni rin ng pagkalakas ang ahas na para bang ipinahihiwatig nitong walang makakatalo sa kanya. Kaya naman nga rin itong si Elder Gu ay may panggigilalas na napatingin sa python, habang sinasabi pa na sadyang araw pala talagang isang halimaw ang ahas na ito. Kung saan rin sa kabilang banda namang ito ay napagdesisyonan na rin ng ating bida, na siya naman daw ang aatake ngayon sa ahas. Kaya naman nga, ay nag-umpisa na siyang maglakad papalapit rito habang ito namang si Elder Gu ay agad rin siyang tinanong kung ano raw ba ang binabalak niyang gawin. Namarahan naman ngang sinagot ng ating bida na kaya raw siya lumapit rito sa ahas ay para mapaslang na niya ito, subalit wala talagang bilib si Elder Gu sa ating bida kaya naman sinabi nitong ano naman daw kaya ang magagawa ng ating bida, gayong siya nga raw at saka ang double mantises ay walang nagawa rito, mas mabuti pa raw na hintayin na lamang ng ating bida na makarecover siya at nang masigurado nilang may laban sila sa ahas. Ngunit ang nasabi na nga lamang ng ating bida, ay mabuti pa raw na manood na lang itong si Elder Gu sa gagawin niya. Kaya't sumigaw nga ng malakas ang ating bida upang pukawin ang atensyon ng ahas. Subalit ang ahas ay mukhang nagalit sa ginawang pagsigaw ng ating bida, kaya naman umungol ito ng malakas na nagpapabatid ng katapangan. Habang ito naman nga ring si Elder Gu ay mariin lamang din na nakatingin habang sinasabi sa sarili, na tingnan na lang daw nila kung hanggang saan aabot ang kakayahan ng ating bida, dahil tiyak lang daw na mabibigo siya. At maya-maya nga, ay gumalaw ng muli ang ahas upang lumapit at umatake sa ating bida. Kung saan nga ay kasabay rin nun ang paglapit rito ng ating bida, upang ito'y sagudin. At makikita ngang ang ating bida at ang ahas ay parehong gumagawa ng paraan para mailigtas ang sarili. Hanggang sa inilabas na nga rin ng ating bida ang kanyang malakas na puwersa, sabay sinuntok niya ng malakas ang ahas sa may bandang ulo nito. Dahilan nga para masaktan ito kahit papaano at makaramdam ng hilo. Kaya naman nga rin ay lalo nang nagalit ang ahas, sabay binugahan nito ang ating bida ng kulay berdeng likido, subalit naiwasan rin naman nga agad iyon ng ating bida, habang ang likido nga ring ito ay agad ring umagos patungo sa mga servant, dahilan nga para manggasunog ang mga ito dulot ng mainit at nakakapasong suka ng python. Kasunod nga nun ay muling inihanda ng ating bida ang kanyang buong lakas, sapagkat panigurado raw na pag hindi niya napaslang ang ahas na ito ngayon, ay maaari itong maging demonic beast na magdudulot ng kapahamakan sa mga tao. Kaya naman nga ito at ginamit muli ng ating bida ang kanyang teknik, kung saan nga ay buong lakas at puwersa niya ang kanyang iniaalay ngayon para sa laban na ito. Makikita ngang ang buong liwanag na nagmumula sa ating bida ay sumisinag sa ahas, hanggang sa atakehin na nga niyang tuluyan ang python, dahilan para mahati-hati ang katawan nito. Kung saan ang bawat piraso ng katawan nito ay agad rin namang napunta at lumubog sa tubig nitong lawa, at iyon na nga ang naging katapusan ng python na ito. Ito ngang si Elder Gu ay manghang-mangha sa ginawang pagtalo ng ating bida sa ahas na hindi nila nagawang magapi kanina, kaya naman nasabi rin nito na ang kakayahan raw na ipinamalas ng ating bida ay masasabing tanging immortal lang ang makagagawa. Matapos mapaslang ng ating bida ang ahas ay kinuha niya ang ulo nito, at pagkatapos ay ginamitan niya ito ng kanyang power upang kuhain ang isang bilog na kulay berde, na napapalibutan rin ng naglalagablab na parang apoy. Kung saan nga nang makita ito ni Old Initiator ay napatanong ito sa ating bida kung ito raw bang bilog na ito na parang bola na nagmula sa ahas ay ang tinatawag na True Essence, na sinang-ayunan rin naman nga agad nitong ating bida. Pagkatapos ay iniabot nga ito ng ating bida kay Old Initiator, at sinabing itabi na muna raw ito ng matanda at maghintay ng tamang panahon para ito'y mai-absorb. Subalit pagkaabot-abot pa nga lang rito ng ating bida, ay agad rin namang pinakawalan ng double mantises ang kanilang mga sandata, dahilan nga para mabitawan ng matanda ang True Essence, sabay mabilisang kinuha ng mantises. Kasunod ay agad itong lumayo ng bahagya mula sa kanila, at sinabing sila naman daw talaga ang tunay na nakapaslang sa ahas kaya nararapat lang daw na sa kanila mapunta itong True Essence. At tila nga hindi nagustuhan ng ating bida ang mga sinabi ng mantises, dahil na rin sa ginawa ng mga itong pag-agaw sa True Essence. Kaya naman nga inatake niya na rin ang dalawang ito, dahilan para mapugutan ng ulo ang mga ito at tuluyang mamayapa sa mundo.
Kasunod ay muling kinuha ng ating bida ang true essence, at mariing sinabi na ngayon raw na tuluyan niya nang napaslang ang dalawa, ay paniguradong sa kanya na itong muli. At muli na naman ngang namangha itong si Elder Gu sa kakayahan nitong ating bida, sapagkat maging ang double mantises daw ay nagawa niya ring mapaslang ng walang kahirap-hirap. At maya-maya nga rin lang, ay nilapitan na ng babae si Elder Gu, at tinanong ito kung okay lang. Tugon naman ng Elder na ayos lang daw naman siya. Dagdag pa nitong sabi na humihingi raw siya ng paumanhin dahil nabigo siyang hanapin at kuhain ang spiritual herbs na para sa ama nito, kaya naman rin ay labis siyang nahihiya dahil sa wala siyang nagawa. At habang magkausap nga itong sina Elder Gu at ang babae, ay napagpasyahan na rin ng ating bida at ni Old Initiator na lumisan na mula sa lugar na ito. Subalit di pa man lang sila nakalalayo, ay agad rin naman silang tinawag ni na Elder Gu. At pagkatapos ay sinabi nitong ang buhay nga raw ng kanilang master ay nasa panganib kaya kung maaari daw sana ay patawarin na siya at tulungan nitong ating bida. Ngunit di muna nagsalita ang ating bida, bagkos ay tahimik lang muna siyang nakikinig sa mga sinasabi ng elder. Kung saan nga dagdag pang sinabi nito na alam raw niyang marami siyang nasabi at nagawang hindi maganda, subalit nagawa niya lamang daw iyon dahil sa kalagayan ngayon ng master nila, nais niya lamang daw na manatili ang kaayusan at kapangyarihan sa kanilang samahan. Sabi pa ni Elder Gu habang nakaluhod, na kung pupwede raw sana ay tulungan sila ng ating bida. Maging ang babae nga ring ito ay lumuhad na rin at nagmamakaawa na tulungan sila ng ating bida, lalong higit ay ang kanyang ama. Kaya naman nga ay inilabas ng ating bida ang isang bote, kung saan ay ito raw ang Chi Gathering Pills, at maaari daw itong makapagpabuti sa kalagayan ng sinumang may sakit. Sabi pa niya na gayon pa man raw ay nakadepende pa rin sa tadhana kung magagawa nitong mapagaling o hindi ang ama ng babae. At habang papaalis na nga ang ating bida, ay patuloy pa rin ang mga itong nakaluhod at nagpapasalamat sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, isang umaga ay makikita si Old Initiator na abala sa kanyang pagkukultivate, kung saan nga bago ito tuluyang matapos ay huminga muna siya ng malalim para tuluyang ma-relax ang kanyang sarili. Pagkatapos ay kanya ring napagtanto na sadya raw kamangha-mangha ang method na itinuro sa kanya ng ating bida, sapagkat sa loob lang ng ilang araw ay muling nagbalik ang kanyang lakas at kakayahan, kung saan ay maeko-compare ito sa kanyang cultivation noong nakalipas na 10 taon. At habang nakatayo nga lang din itong si Old Initiator sa ibabaw ng bato, ay kanyang naisip kung ano raw ba kaya ang ginagawa ngayon ng ating bida, sapagkat wala pa man lang daw siyang nakakain na kahit na ano sa loob ng kalahating buwan, maaari daw kayang ang ginagawang ito ngayon ng ating bida ay ang tinatawag na grain avoidance. Hanggang sa maya-maya nga lang din ay nagsalita na ang ating bida, at sinabi niya sa Old Initiator na nararamdaman daw niyang merong grupo ng mga kalalakihan ang naglalakad ngayon patungo rito sa kanila, kaya mabuti pa raw ay harapin na ang mga ito ng matanda. Sabi pa ng ating bida na ang mga kalalakihan raw na iyon ay nasa 10 milya pa ang layo mula rito, kung saan raw ang mga ito ay nasa 23 ang bilang at di rin niya tiyak kung magiging friendly daw ba ang mga ito sa kanila. Dagdag pang sabi ng ating bida na namaster niya na raw ang Heaven Eyes, kaya naman nakikita na niya kung sino at ano ang meron mula sa 10 miles radius. Sambit naman ng Old Initiator na kahanga-hanga raw talaga ang ating bida, kaya naman ngayon din ay haharangin niya na ang mga lalaking iyon na makapasok rito sa loob ng kabundukan kung nasa saan sila. Makalipas ang ilang oras, ay nagsidatingan na nga ang grupo ng mga kalalakihang ito, kung saan ay seryoso ang mga ito kung makatingin. Kasunod nga ay lumapit na rin sa mga ito si Old Initiator at kanyang sinabi na ang ating bida nga raw ay nagko-cultivate ngayon rito, kaya kung maaari daw ay iwas na lang ng daraanan ang mga ito. Sambit naman nga ng lalaki, na sino naman daw kaya ang nagbigay ng permission sa ating bida para mag-cultivate sa lugar na ito, at kung meron man lang din daw ba silang official certificates, kaya naman nga rin medyo nagtaka ang matanda sa sinabi ng lalaki, at napatanong siya kung kailangan pa daw ba talaga ng certificate sa pagkukultivation, dahil wala pa naman daw siyang nababalita na kailangan pa pala nun. Mariin naman ngang sambit ng lalaki na ang lugar daw na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng mga opisyal, at dahil raw sa pumasok at nagtungo rito sina Old Initiator nang walang official permission, ay maaari daw silang maaresto anumang oras. Sabi pa ng lalaki na dahil raw sa matanda na si Old Initiator, ay hindi niya raw ito pahihirapan basta't umalis na din daw ito kaagad ngayon. Sambit naman ni Old Initiator na tulad nga raw ng kanyang sinabi kanina, ay nagko-cultivate ngayon ang ating bida kaya walang sino man sa mga ito ang maaaring makapasok at makadaan rito.
Pasiga namang sambit ng lalaki na mukha daw naman palang talagang nais ng old initiator ang nahihirapan, kaya naman inutusan na rin nito agad ang isa niyang kasamahan na si Maliu, na atakehin na raw ngayon ang matanda at nang maturuan ng leksyon. Kaya naman nga agad na ring lumapit si Maliu sa matanda, habang mahigpit na hawak-hawak ang sandata. Kasunod ay tumalon ito at akmang aatakehin na ng tuluyan ang matanda. Ngunit bago pa nga lang tatama ang sandata ni Maliu ay agad rin naman itong nozalag ni Old Initiator, at kasabay nga ng pagsalag ng matanda rito ay ang pagtilapon rin nito ng pagkatendi. Sabay tinanong rin agad ni Old Initiator kung meron pa raw ba sa mga ito ang nais na lumaban sa kanya. Kaya naman nga ang ginawa nitong lalaki ay mariing tumingin sa matanda habang inilalabas ang sandata. Pagkatapos ay tinanong rin nito kung alam daw ba ni na Old Initiator kung nasaan ang double mantises. Mariin naman ngang tugon ng matanda na nahuli na raw ng pagdating ang mga kalalakihang ito, sapagkat napaslang na raw ang double mantises, kaya hindi na raw makikita pa ng mga ito ang dalawang iyon. Sambit naman ng lalaki na nagsisinungaling lang daw si Old Initiator, sapagkat marahil daw ay kasabwat lamang sila ng double mantises na yon. Kasunod nga nun, ay inutusan na rin itong lalaki ang kanyang mga kasamahan na ihanda na raw ang dala-dala nilang kanyan, na sinunod rin naman at ginawa kaagad ng mga ito. At nagulat na nga lamang din si Old Initiator dahil sa may kanyan palang dala-dala ang mga ito. Sabi pa ng lalaking ito na ang kanyan raw o artillery na dala nila ngayon, ay inihanda talaga para sa double mantises subalit dahil nga raw sa may katigasan ng ulo itong sina Old Initiator, ay sila na muna ang unang makararanas ngayon kung paano mapaslang gamit ang kanyan na ito. At matapos nga ng mga sinabing iyon ng lalaki, ay bigla nitong malakas na sinabi at iniutos na paputukin na raw ngayon din itong kanyan. At yun na nga, tila ba nag-aapoy-apoy pa ang kanyan na ito habang pinapaputok, kung saan nga ang bala na nagmumula rito ay sadyang napakalaki at talagang kayang lumunin ng buo ang sinuman. At nang papalapit na nga ang bala kay Old Initiator, ay agad rin namang hamarang ang ating bida at pinigilan ang pagtama nito, sabay kanyang ibinalik papunta sa mga kalalakihan dahilan nga para ang mga ito ang matamaan at masabugan ng pagkalakas na kanyan. Dahilan nga rin para mapatilapon ang mga ito at mapahandusay habang mga walang malay, samantalang ang ilan naman ay di malaman ang gagawin. Hanggang sa ang lalaking ang ito ay bigla na lamang humirit ng takbo dahil sa takot. Ngunit pinatamaan rin naman ito kaagad ng ating bida upang hindi na makalayo pa. At habang nakahandusay nga ang lalaki, ay mariin itong tinanong ng ating bida kung sino-sino raw ba sila ng kanyang mga kasamahan, at bakit daw inistorbo pa ng mga ito ang kanyang pagmi-meditation at pagko-cultivate. At natatakot naman ngang sumagot ang lalaki, kung saan ayon rito ay nagmula raw sila sa Pingyang County, at kaya raw sila nandirito ngayon ay dahil sa napag-utusan lang sila ng kanilang magistrate para arestuhin ang mga kriminal. Sabi pa nito na isa lamang daw misunderstanding ang lahat ng nangyari ngayon, sapagkat hindi raw naman nila sinasadyang manggulo. Mariin namang sambit ng ating bida, na papaano raw naman na naging misunderstanding lang ang lahat ng ito, gayong kanyang narinig kanina na inaakusahan sila ng mga ito na kasabwat ng double mantises, kaya pilit silang gustong hulihin ng mga ito. Nagmamakaawa namang sabi ng lalaki, na hindi raw talaga nila intensyon na manggulo rito sa ating bida, kaya sana naman daw ay patawarin na sila at hayaang makaalis. Galit naman ngang sambit ng ating bida na huli na raw para patawarin niya pa ang lalaking ito, kaya naman sunod niyang ginawa ay tinapakan niya ng pagkalakas ang lalaki, dahilan para sumambulat ang dugo nito at tuluyan ng mawala sa mundong ibabaw. At dahil nga sa takot na rin talaga ang isa pang lalaking ito, ay agad na rin itong nagmakaawa na sana raw ay wag na siyang paslangin ng ating bida tulad ng nangyari sa kanyang mga kasama. Seryoso namang sambit ng ating bida na kaya raw namatay ang kasamahan nito, ay dahil sa pagiging indiscriminate pagdating sa pagpaslang kaya naman hindi ito nararapat na patawarin, dagdag pang sabi ng ating bida sa lalaki na pakisabi na lang daw sa magistrate ng mga ito, na ang double mantises ay wala na at kung pupwede rin daw ay wag nang magpadala pa ang mga ito ng kahit na sino sa lugar na ito upang siya ay muling istorbohin, dahil pag nangyari yon ay kaagad niya itong papaslangan. Kaagad naman ngang tugon ng lalaki, na susundin niya raw ang utos ng ating bida, sabay nagpasalamat na rin ito dahil sa pagbibigay ng ating bida sa kanya ng isa pang chance para mabuhay. Makalipas ang ilang sandali, ay nagpatuloy ng muli ang ating bida sa kanyang pagmi-meditation. Kung saan nga ay kanyang ginagamit ang true essence na nagmula sa Python. At habang siya nga ay abala sa pagko-cultivate, ay nakatingin lamang sa kanya si Old Initiator at iniisip na napakalakas daw talaga ng spiritual energy niya.
At makikita ngang unti-unti na ring lumalakas ang puwersa na dulot ng pag-meditate ng ating bida mula sa True Essence. Kasunod ang biglang paglabas ng isang dragon mula rito, kung saan ay sumisinag sa buong paligid ang tinataglay nitong liwanag. Habang ito naman ngang si Old Initiator ay lalo nang namangha sa kanyang mga nakita. At habang tinitingnan nga rin ng ating bida ang dragon ay kanyang sinabi, na napaslang raw ito sa pamamagitan ng kanyang sword at ngayon ay muli niya itong ibinalik para mabuhay, kaya naman daw simula ngayon ay hindi na ito isang demonic beast kundi isa ng real dragon. Maya-maya nga lang din ay makikitang meron na namang isang grupo ang nagtungo sa lugar na ito kung nasa saan sila. At pinangungunahan nga ang mga ito nitong lalaki, na siyang tinutukoy na magistrate ng mga kalalakihan kanina na nakasagupan ng ating bida. Kung saan nga ay napatingin din ang mga ito sa itaas, dahilan para magulat ang magistrate sapagkat mukhang ang legendary dragon daw itong kanyang nakikita ngayon, sabi pa nito na di niya raw inaakalang magkakaroon sila ng isang mapalad na pangitain ngayon rito sa Pingyang County. Pagkatapos ay inutusan rin agad nito ang isang lalaki na magmadali daw ngayon din dahil baka ang pangitain raw na ito ay may kinalaman sa mga master na naririto ngayon sa lugar na ito. Matapos ang ilang saglit, nang malapit na nga ang mga ito dito kana Old Initiator, ay agad rin namang sinabi ng matanda na di baga raw at sinabi na nila na wag nang pumunta pa ang kahit na sino rito upang manggulo muli, kaya bakit meron na namang panibagong mga tao ang nagsipunta rito. Tugon naman nga ng lalaki na hindi na raw naman nila tatangkain pang manggulo, at kaya lang sila nandirito ay dahil sa nag-aalala nga daw itong kanilang magistrate na baka inconvenience para sa kanila ang manatili sa lugar na ito, kaya naman rin daw ay nag-prepared itong si magistrate ng mga pagkain, wine at mga herbs para sa kanila. Sambit naman nitong magistrate na ang pagpunta raw ng ating bida at ni Old Initiator sa lugar na ito, ay isang maituturing na blessing, sabi naman ng matanda na napaka-thoughtful daw naman pala nitong si magistrate, sabi pa nito na pakiiwanan na lang daw ang dala ng mga ito at pagkatapos ay maaari na rin ang mga itong umalis. Subalit medyo napaangal ang magistrate at nag-iba ang reaksyon. Kaya naman agad rin itong tinanong ni Old Initiator kung bakit. Tugon naman nga ng magistrate na dahil raw meron pa siyang isang katanungan, sabi pa nito na narinig niya raw na napaslang na nga ang double mantises at gusto niya lang malaman ang iba pang detalye tungkol rito. Sambit naman nga ng matanda na ang dalawang iyon nga raw ay pinaslang ng Mr. Immortal, sabi naman ni magistrate na ang ating bida raw at si Old Initiator ang kanilang savior sapagkat pinaslang raw nila ang mga masasamang tao na yon, dahil simula daw nang malaman niyang palihim na nagtutungo ang double mantises na yon dito sa Pingyang County, ay hindi na siya makatulog ng maayos, sapagkat tiyak na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili oras na gumawa ang mga ito ng matinding krimen. Dagdag pang sabi ng magistrate na lubos raw siyang nagpapasalamat sa kanila sapagkat tiyak na ang kanilang kaligtasan mula sa dalawang iyon, kaya naman rin ay nais niya daw silang imbitahin para sa isang dinner, kung saan nga ay nagpahanda na nga raw siya sa kanyang mga tauhan ng isang banquet bilang pagpapakita ng kanyang pasasalamat. Sagot naman ni Old Initiator na hindi pa raw siya makakapagdesisyon tungkol sa bagay na ito, sapagkat kailangan niya muna itong ipaalam sa ating bida. Bigla na rin lamang namang sumulpot ang ating bida, at sinabing hindi na raw yon kailangan pa. Sabi pa niya na tapos na raw niyang gawin ang mga bagay na dapat niyang gawin dito, kaya naman oras na para sila'y umalis. Makalipas ang ilang oras, dito sa may Pingyang County Hall, ay makikita ang maraming kalalakihan na panay ang pag-uusap tungkol sa pagkakapaslang sa double mantises, kung saan nga ay kanya-kanya ang mga ito ng opinyon at balita tungkol sa nangyari. Hanggang sa dumating na nga rin dito ang magistrate. Kung saan ay agad rin itong tinanong ng mga kalalakihan kung totoo nga raw bang wala na ang double mantises, dahil kung gayon daw ay hindi na nila kailangan pang mag-alala tungkol rito, na agad rin naman ngang sinagot ng magistrate na syempre naman daw totoo yun kaya hindi na sila magagambala pa. Kasunod ay tumighim ang magistrate, pagkatapos ay sinabi nitong ang Pingyang daw ay talagang pinagpala sapagkat meron daw malakas at makapangyarihang tao ang nakapaslang sa double mantises dito sa kanilang lugar. Naikina-curious naman nga ng lalaking ito, kaya't agad rin itong tinanong kung ano nga raw ba ang pangalan ng master na tinutukoy ng magistrate. Hanggang sa bigla na rin lamang na may dumating na isang lalaki na nagngangalang Xu Guangping, at sinabi nitong ang lahat daw ng mga sinabi ni Magistrate Wu Yuanzhou ay pawang kasinungalingan at one-sided. Sambit naman nga ni Magistrate na ano raw naman ba ang ginagawa ngayon rito nitong si Xu Guangping, at bakit hindi na lang daw ito manatili sa may Qinggu County.
Sabi naman nga ni Xu Guangping na iniutos raw ng state director sa lahat ng counties na makipag-cooperate sa isa't isa at magtipon ng mga tough guys para harapin ang double mantises, at dahil nga raw sa kanyang nabalita na palihim na nagtutungo rito sa Pingyang ang dalawang iyon. Bilang siya ang kalapit na counties ay nararapat lamang daw na magtungo siya rito at tumulong. Dagdag pang sabi nitong si Xu Guangping na napakarami ng araw krimen ang ginawa ng double mantises sa nakalipas na 7 taon, kung saan ay ilang beses na ring nagpadala ng mga forces ang Imperial Court para ang mga ito'y paslangin, subalit wala man lang nagtagumpay, kaya naman sino raw ang maniniwala na ang dalawang iyon ay napaslang lamang dito sa Pingyang County. Mariin naman ngang sambit nitong si Magistrate, na oo nga raw at di talaga nila kayang harapin ang double mantises ng sila lang. Subalit sa pagkakataon nga raw na ito ay merong dalawang masters na nagtungo dito sa Pingyang, kung saan nga ay nagawa nilang mapaslang ang dalawang mantises na yon. Subalit ito ngang si Xu Guangping ay ayaw paring maniwala, kaya naman sinabi nitong kung talaga daw totoo ang bagay na yon, ay nasa saan daw ang mga katawan ng double mantises. Tugon naman ng magistrate na papaano naman daw nila maipapakita ang katawan ng mga ito kung tuluyan ng naglaho at naging abo. Sambit naman ngang muli ni Xu Guangping na kung gayon daw naman pala na wala ang katawan ng dalawang yon, ay hindi pa rin daw mako-convince ang mga tao. Sabi naman ni magistrate na maaari daw siyang pagdudahan nitong si Xu Guangping, pero hindi daw dapat nito pagdudahan ang Mr. Immortal. Tugon naman ni Xu Guangping na ano raw naman ang sinasabi nitong si magistrate na tungkol sa Mr. Immortal, mukha daw namang gusto lang nito na makakuha ng simpatsya kaya naghahanap ito ng magkukunwaring master, para na rin maloko ang lahat. Pag-alit naman ngang sabi ng magistrate, na gayon pa man daw at hindi talaga sila close sa isa't isa nitong si Xu Guangping, ay hindi naman daw siguro tama na akusahan na lang siya nito ng basta lalo pat wala naman talaga siyang ginagawa o sinasabing mali. Marahan naman ngang sabi ni Xu Guangping na wala naman daw talaga siyang balak na makipagtalo rito kay magistrate, ang state director na lang rin daw ang baalang magsabi at mag-decide kung totoo raw ba o hindi ang lahat ng mga sinabi ng magistrate. Dagdag pa nga ring sabi ni Xu Guangping, na para daw mahuli ang double mantises ay meron daw siyang special na taong inimbitahan ngayon rito, kung saan ay isa raw itong real master. Abangan sa next video natin kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari. Sino nga kaya ang tinutukoy ni Xu Guangping na isa raw real master? Tunghayan lamang po at pakatutukan ang lahat dito sa ating YouTube channel na Manhwa Tagalog Recap Second. Kung nagustuhan nyo rin po ang ating episode ngayon, ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. Please don't forget to share and subscribe na rin po para sa lahat ng mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel. Syempre wag nyo na rin pong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayo ngayon sa inyong panonood mga idol. Thank you po.